Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Nako, ito na yung hindi magandang balita para kay BP Sara. Dahil itong dating DDS na sikat na attorney, ito'y attorney de Campanilla, si Mrs. Lorna Kapunan, ay bumaliktad ng stance ngayon. Siya ay mag-apply na isa ding maglilitis, isang judge. Kung matuloy ang impeachment ni BP Sara, ay siya ay papasok ngayon na isang impeachment lawyer against BP Sara. Ito yung ginawa ni Atong Ang dahil DDS to DDS pero ngayon bumaliktad na. Lorna Kapunan, isang di Campanilla na abogado to, magaling to, kaya ito isang kawalan sa trupa nila Topacio, di ba? Si Topacio, may kaso na rin yan At sira na yung pangalan ng Topacio na yan Pero itong si Lorna Kapunan ay meron talaga siyang sariling pag-iisip na hindi man pwedeng diktahan ng pera o ng politika. Kaya ito, siya yung mismo na gustong tutulong sa impeachment laban kay BP Sara kapag matuluyan. Kaya pakinggan natin ang panayam ng DZMM with Lorna Kapunan. Na duffel bags, no? May deniability yan. Ang walang deniability, itong AMLAC. Yung report ng AMLA. Sa bank transactions po. Sa inflow tsaka outflow ng funds. Arithmetic lang yan How can they say that AMLA through the years, 19, 20 years siya, no? Na finalsify ng AMLA for 20 years yung figures na pumapasok sa account, tsaka lumalabas sa account, at tsaka yung so balance. dito nga sa itong record ng AMLA, ang AMLA kasi ay diyan nagre-report ang mga bangko kapag mayroong anomalya o mayroong suspicious transaction sa bangko. Halimbawa, araw-araw ay nagdeposito ng 10 million. Hindi na yan maganda. Bakit araw-araw mayroong 10 million? I-report yan. Automatic daw yan online, papasok yan sa AMLA na computer. Kaya hindi gawa-gawa ng AMLA yon, kaya hindi pwedeng maano yan sa tagal-tagal ng panahon. Ilang taon na ba yung nakalipas, di ba? 2018 nang umupo sila BP Sara, 2017 ay hindi pwedeng falsify yung document ng AMLA at bangko, napakahirap. Kasi galing ng bangko, tapos paano yun i-edit ng AMLA? Kaya tama si Lorna Kapunan dito na hindi pwedeng ma-falsify ang mga document na yan. At kapag galing ng AMLA ay mahirap na talagang yan. Baguhin yan ay katotohanan na. Kaya ang sabi ng kampo ni BP Sara, ginawa-gawa lang yan ng AMLA yung mga record na yan. Hindi yan ginawa-gawa kasi kahit BIR ay nag-submit rin ng BIR ng mga transaksyon nitong mga Duterte. At lalo na kapag ipapatawag yung mga CEO ng mga bangko na yan, di ba? At mga manager. At ipapakita yung record talaga ng bangko. Di ba? Ay diyan na talaga lalabas yan. Kaya ngayon sa Kongreso at Senado ay unti-unti nang lumipat sa yung mga DDS na congressman, DDS na senador, na hindi hardliner, hindi hardcore. Unti-unti na daw lumipat sa kampo ng gobyerno, ng administrasyon, dahil sa nakita nila na record ng AMLA, na totoo pala ang sinasabi ni Trillanes tungkol dito sa 7 billion, that's 52 billion pesos na joint accounts ni BP Sara at ni Digong. Pero yung sinabi ng AMLA ay yung nakita nila ay 7 billion lang Pero sinabi ni Trillanes ay 52 billion pesos. Dahil merong mga transaksyon na walang papilis Merong paliwanag diyan si Trillanes. Basta yung pinakita ni Trillanes ay mga totoong records daw yun. Ngayon ang sabi ng AMLA ay meron daw 7 billion mismo, klarong-klaro sa kanilang records na suspicious accounts ng BP Sara. Okay, balik tayo kay Lorna at DZMM. Mahirap yun. So,
malakas yung issue ng AMLA. So, yung issue ng AMLA, public funds yan, or private funds, or unexplained wealth yan. Malakas yan. Ang sunod na malakas yung threats Okay. Na-discuss kahapon. na diniscuss kahapon. At plinayback kahapon. At plinayback kahapon, although sinabi na bago plinayback yan, ito po ay evidence na hindi galing sa House. Okay. Evidence na galing mismo sa NBI, no? At bago nila in-identify yung mga videos, sa tanong na isang congressman, na-authenticate ba ito? Anong ibig sabihin ng authentication? Authentication is a process where bini-verify yung flow of yung custody, saan galing tong video, saan tinago to, nung tinago to, meron bang access sa mga private persons na splice yan, etc. So yung chain of custody ng evidence, na-authenticate at na-verify nila. So Naku. Ito naman napakalakas kasi si ng Bibi ground. Sara, bakit kasi gumagawa pa ng video? Maganda pa, audio na lang yung ginawa niya walang video. Kasi sa video, nakikita, siya talaga yun, nagsasabi. Di ba? Ay nako, grabe. At pangalawang video na tungkol dito sa threat kay PBBM ay yung mga salita naman ngayon ni Basti Duterte na gusto nilang kunin ang ulo ni PBBM. So doon kay BP Sara, sinabi talaga na pugutan ng ulo. Kay Basti Duterte naman ay sinabi lang na gusto namin ang ulo ni PBBM. So ibig sabihin ng gusto namin, kunin yung ulo. At paano ba kunin yung ulo ni PBBM? Beheading, di ba? Cut off the head. Grabe naman. Kaya merong kaso sila Basti ngayon ay inaano pa yung support evidences para sila mabigyan ng kaso. At alam naman natin, hindi talaga harap yan sa mga pagdinig yung dalawang yan. Magtutur lang yan alis yan ng bansa kung mayroong ganyan na kaso laban sa kanila. Kaya ito lang ang hindi maganda, isang dating kumikiling sa DDS, Lorna Capunan, magaling na attorney, ay kumontra na ngayon sa mga Duterte, which is diyan natin makikita ang sinong mabuti sa dalawang paksyon, Duterte o administrasyon, ay unti-unti nang namumulat ang mata, no? Mga kababayan, namumulat ang mga mata Ewan ko lang sa iba dyan kung hindi namulat. Klaro-klaro naman, numbers tell the story, di ba? Yung numero sa bank accounts, hindi yan galing kay Trillanes, yan na mismo ay galing sa AMLA. At galing mismo rin sa mga bangko na nag-report sa AMLA ng records na ito. Kaya hindi yan falsified documents, hindi yan edited. Yan talaga ay galing sa bangko na nireport sa AMLA. Kaya napakalaking problema nito Alangan naman na itukhang nila yung lahat ng nandiyan sa AMLA at sa bangko. Wala na silang power ngayon na gawin yan Inoon lang hawak nila ang buong PNP tsaka mga paramilitary, lalo na yung mga death of angels, no? Angels of death ni Kibuloy, di ba? Mga yun mga ex-military din yun. At kasama din yun sa mga pagtutukhang Kaya nagagawa nila noon ang lahat ng gusto nila. Ngayon hindi na. Siyempre, hindi na nila hawak ang gobyerno. Okay, so balik tayo kay Lorna. Dadagdag ko lang. Kitang-kita naman yung galit. Dadagdag ko lang. Kitang-kita naman yung galit. Yung galit ng isang vice president. Hindi lang yun yung mga kapatid niya. Na talagang Kasi sasabihin nila conditional threat. Mga kasama po, wala pong conditional threat. A threat is a threat. Kagaya ng pregnant. You cannot be half pregnant. Diyan natin malaman na Diba? matalino talaga itong attorney na to Kaya nang pumayag siyang kunin ni Atong Ang na attorney, sabi ko, naku, sayang tong katalinuhan ng attorney na to, pumanig kay Atong Ang. Nang makita niya na si Atong Ang ay talagang mayroong nagawang kasalanan, biglang kumalas si Lorna Capunan as an attorney ni Atong Ang, bumitiw siya. Kaya mayroon talagang paninindigan tong attorney na to. Ito nakakatawa, mayroon bang buntis na half buntis lang?
Parang ganun eh. Merong bang threat na half threat lang? Hindi, ang threat kasi ay katulad kay Digamo, di ba? Akala ni Digamo, joke lang yung mga text sa kanya na papatayin ka namin. Yun pala ay totoo. Kaya walang threat na half threat. Ang threat ay threat pa rin yan. Pwedeng mangyari yan at pwedeng hindi. Sa buntis naman ay walang buntis na media-media lang. Talagang mabubuntis ka. Kaya tama yung comparison ni Lorna Kapunan tungkol dito sa threat. Kaya nga, threat ay threat eh, mga kababayan. Oh, a threat is a threat. Sabi nga ni Mm. Congresswoman Degamo. Yung asawa. A threat is a threat. Sabi nga ni Congresswoman Degamo. Yung asawa ng na-assassin, ano? Na then governor, no? Tama. Hindi nga sineryoso ng asawa niya. And the sad thing yesterday is, na-touch ako yesterday kasi birthday ng asawa niya. Ni dating Governor Roel Digamo. Oo, dating governor. Birthday ng asawa niya. And she said, my husband did not take it seriously and look at where he is now. Oh my. Oh. So walang level kapag ikaw ay Ayun. nagbanta. So, kapag It's threat, as it is. Yun na yun. Yun na yun. Good news. Oo. The threat by Mga itself. kababayan, threat na talaga yan. Kapag merong nag-text sa inyo na tinitreat kayo, yan ay threat. At you must take it seriously. Hindi katulad kay Digamo na nag-message na yung kanyang mga kalaban, sabi na kapag lumabas ka dyan, tatapusin ka namin. Hindi na niniwala si Digamo dahil siya nga yung mayor ba yun? Mayor doon sa lugar na yun. Hawak niya ang kapulisan pero hindi pala. Ito nga pala yung ano, di ba? Yung tinuturo na Ernie Tebes na kaya hinuhuli si Ernie Tebes dahil sa pagtudas kay Digamo. Ayun. Walang usok na may tatago eh. Ang usok ay sisingaw talaga yan. Kaya dito sa threat ni BP Sara, ang NBI mismo nagsasabi, si Matibag, NBI Director, nagsasabi na tukoy na nila kung sino yung mga hitman ni BP Sara. Yun pala ay mga kasama lang ni BP Sara sa security circle niya. Yung security kasi ni Sara ay 500 daw yan eh. Sa buong merong bodyguard sa Pilipinas na public servant, kahit si PBBM ay meron lang 100 hanggang 200 na bodyguards kapag umalis. Si BP Sara ay merong 500. Kaya ang 500 na yan, magastos yan. Kaya kapag nagtour si BP Sara, kasama niya yung 500 ka bodyguards, kaya nauubos niya sa isang tour ang 11 million. 11 million ang nauubos ni BP Sara sa bawat tour, sa bawat puntahan niya na bansa. Dahil sa mga bodyguard na yan. Bakit bang dami-dami niyang bodyguard? 500 ka bodyguard. Sobrang-sobra naman yan. Kung mag-convoy pala yan, parang ano talaga, no? Parang parade, di ba? Ang haba-haba siguro ng convoy ng 500 ka security guard. Kung wala kang kasalanan, bakit magkukonvoy ka ng 500 bodyguards? Mga kababayan. Hindi naman nagtitreat si PBBM na patayin niya yung mga ano, di ba? Sila yung nagtreat tapos sila pa yung may maraming mga bodyguards. Napaka-baliktad naman ng sitwasyon. Alright, so atin lang to antayin kung matutuloy itong impeachment. Uusok na naman ang mga social media nito. Dahil sa dito na magkikita ang katotohanan kung sino talaga ang kurapot, sinong kawatan sa bayan, kung totoo itong mga papilis na presenta ng AMLA at ng mga bangko. Okay, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong at sa aking FB followers. Ako'y sumasaludo sa inyo lahat. Hanggang sa muli.